Here we go mga kapatid, kaibigan ko at kumpare. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 5 Full Review. Uchiha Sasuke, nilabanan at pinalagan nga si Code. Nakasama nito ang kanyang mga claw grimes. Eida natapon ng ice coffee dahil nga sa laking gulat nito sa kanyang nakita. Ano nga ba ang bagay na yon? Shinju na si Hidari ay kakanain o aatakihin na nga si Sarada. Amado at Sumire nagwa 1v1 sa Tetris. Anong combo kaya ang ginagamit nila? Sai nanonood sa laban ng dalawa. So ilan lamang yan sa mga ilang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 5. And now mga sir, tara umpisa na natin. At ang first panel nga na pinapakita dito ay itong throwback na pangyayari na kung saan ay itong ang si Boruto ay nagtitraining o nagsasanay under nga sa kanyang guro na si Uchiha Sasuke. Nakalinsabay nga din yan, dito nga sinabi ni Sasuke na hanggang dito na nga muna daw ang kanilang pagsasanay at magpahinga na nga muna daw sila saglit. At kinagabihan nga habang nasa gubat, dito nga natanong ni Boruto kay Sasuke na kamusta naman daw ang kanyang forma bilang Uchiha. Mukhang kuwang-kuha na nga ba daw ito ni Boruto? Na isinagot naman sa kanya dito ni Sasuke na oo, at ngayong taon nga daw ay sa tingin nga daw ni Sasuke mukhang maaari na nga daw niyang turuan si Boruto ng mga teknik at style ng Uchiha, na siyang ikinagulat naman dito ni Boruto na kanya pang sinabi na teka nga lang daw dahil nagbibiro lang naman daw si Boruto sa kanyang sinabi kanina. Naging medyo bastos nga daw siya, pero sanayin at i-training pa nga rin daw siya ni Sasuke ngayon, na siyang isinagot naman sa kanya dito ni Sasuke na mukha nga ba daw nagbibiro itong itsura niya, na siyang mas lalong kinagulat naman dito ni Boruto dahil mukhang hindi nga lang daw ito basta sa itsura ni Sasuke, kundi sa isang bagay pa nga daw na sa pagkakatanda niya na kahit kailan parang hindi pa nga raw niya narinig na nagbiro si Sasuke, na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Sasuke na may talento nga daw itong si Boruto at mabilis pa nga daw itong matuto, na nakay Boruto na nga daw ang lahat ng mga iniisip nito at kaya wala na nga daw siyang kinakailangan pang ituro dito. Pero wag nga daw pagkamalian ni Boruto dahil hindi nga daw ibig sabihin nun na hihinto na siya sa pagsasanay o pagditraining. Magpapatuloy pa nga daw si Boruto sa kanyang mga pagsasanay at ipagpatuloy pa nga daw nito ang pagpapalakas ng kanyang isip at sa kanyang mga teknik, at kaya nakadepende pa nga rin daw kay Boruto kung mamamaster nga ba daw niya yung mga tinuro sa kanya ni Sasuke, dahil parang si Naruto nga daw itong si Boruto, ang isang tao nga daw na nagtuwid sa kanya noong siya nga daw ay naligaw ng landas. Parehas nga daw sila ng mata ni Boruto. Then ngayon yung patungkol nga daw kay Boruto hindi na nga daw mahalaga muna yon, dahil parang naiintindihan na nga daw ni Sasuke yung sinabi sa kanya ni Sarada na iligtas nga daw si Boruto. May something nga daw na nangyayari na ang bagay nga daw na yon ay si Boruto at Sarada nga lang daw ang mga katuklas. Yun nga daw ang sinasabi ng nararamdaman ni Sasuke, at kaya sinanay o training nga daw niya si Boruto. At matapos ngang ipakita ang mga usapan na yan, lumipat naman ang eksena dito na kung saan nandito nga sila sa isang lugar na sila nga ay napalilibutan ng mga tinatawag na claw grimes, na dito nga ay sinasabi ni Sasuke na ano pa nga daw ang ginagawa ni Boruto. Magmadali na nga daw ito at tumakbo. Nakalinsabay naman yan dito nga pinapakita itong si Code. Nasugatan nga ang kabilang mata nito at sinasabi nga neto na buwisit nga daw itong si Sasuke dahil nakana nga daw neto ang kanyang mata. Mamen, kawawa si Code dito at pambihira pa nga rin yung lakas at tikas dito ni Sasuke. Dahil imagine nyo naman, Sasuke without trinigan na yan, nagawa pa nga rin kanain si Code. Aray ko! But anyway, yun nga no, sinabi dito ni Sasuke na magmadali at tumakas na nga daw itong si Boruto. Pero ang sabi naman sa kanya dito ni Boruto, na papaano nga ba daw nasasabi ni Sasuke sa kanya ang bagay na yan? Hindi nga daw niya magagawang iwanan ang kanyang master na mag-isa. Na isinagot naman sa kanya dito ni Sasuke na makinig nga daw itong si Boruto. Lalo't sa ngayon nga daw, wala nga daw silang tsansa na manalo dito kay Code. Kaya tumakas na nga daw si Boruto at kinakailangan nga daw niyang mabuhay at palakasin nga daw niya ang lahat ng skills na natutunan niya, na lahat na tinuro sa kanya ni Sasuke. At pang nagkataon wala na nga daw ang sino pang pwedeng makapigil sa kanya. Bantayan nga daw ni Boruto si Sarada para sa kanya. At para nga sa mga huling habilin na yan ni Sasuke kay Boruto, mula nga dyan heto na nga sumugod na nga si Sasuke kay Code. Nakalinsabay nga neto ang pagkarami-raming mga claw grimes. Mamen, mukhang sacrifice nga talaga dito si Sasuke no? Lalo't ang kasunod nga na panel dito na pinapakita ay heto na. Matapos nga ang malagim na pangyayaring yon, kinaumagahan nga, matapos ngang tumakas, bumalik nga si Boruto sa lugar na kung saan nangyari ang bakbakan. At dito nga ay makakakita tayo ng isang puno na ang ito nga ay tinititigan ni Boruto habang nagkalat nga sa paligid nito ang mga claw grimes. At sa gitna nga ng ibaba ng puno nito, makikita nga natin dito itong si Uchiha Sasuke na mukhang na-absorb nga ito ng puno, or sa madaling salita ay naging parte nga ng isang puno itong si Sasuke. Na kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga walang nagawa si Boruto, kundi ang titigan na nga lang itong kanyang master. At mula nga dyan nakapagdesisyon nga si Boruto na kinuha na nga nito ang katana ng kanyang master, na dahan-dahan at unti-unti na nga niyang isinuksok ito sa lagayan ng sarili niyang katana. At matapos nga yan dito naman sa kasunod na panel ipinapakita ang bagong version o sarili nga ni Boruto, na nagbago na nga ang itsura nito, na mukhang ginupitan na nga niya ang kanyang sarili. Men, panes ang angas. Verse fade pa rin to ya.
Burst fade pa rin to ya. At matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan, lumipat naman ng panel dito sa Konoha na dito nga ay pinapakita din itong si Konohamaru na ito nga ay nagmamadali at tumatakbo dahil ito nga ay patungo nga rin sa isang puno na mula nga rin dito ay makakita itong sila Chocho, Inujin at Shikadai. At ang puno nga na tinitignan at tinititigan nga nila dito ay wala ngang iba kundi itong si Muigi na katulad nga din ni Sasuke kanina ay naging parte na nga din ito ng puno na kaya naman pala naggaganyan si Muigi. Base nga din dito sa sinabi ni Shikadai ay may iniligtas nga daw kasi ang kanilang teacher na si Muigi na isang mag-ina, isang nanay at isang bata nga daw ang iniligtas nito sa isang Claw Grimes na siyang idinagdag naman dito ni Chocho na hindi nga daw niya mapapatawad si Code at ang mga alagad nito na same nga lang din daw sa naramdaman ni Inujin na hindi nga rin daw mapapatawad nito yung mga gumawa nito sa kanyang teacher na si Muigi na habang malalim naman ang iniisip dito ni Shikadai dito sinabi na nga rin ni Konohamaru na hindi naman daw ibig sabihin na namatay na nga daw si Muigi at kaya hahanap nga daw sila ng paraan o way para mailigtas nga daw ito at sa tulong nga daw yon ng kanilang mga kaibigan o mga kaalyansa. So yun nga no, habang pinapakita nga ang eksenang yan patungkol kay Muigi, bigla namang lumipat ang eksena dito nga sa tinatawag na Shinju at ang isa ngang ito ay siyang evil version ni Muigi na sinasabi pa nga nito yung patungkol nga daw kay Inoshikacho na nakakaramdam nga daw sila ng matinding galit sa nangyari nga daw kay Muigi. Matindi nga daw ang desperasyon nila na naghahangad nga daw ang mga yon na matinding paghihiganti. Nakalinsabay nga niyan dito nga sinabi ni Jura na siyang leader nitong mga Shinju na sinasabi nga nito kay Matsuri na siyang evil version ni Muigi na ang bagay nga daw na nangyayari sa kanya ngayon ay katunayan nga lang daw na nag-grow na nga daw ang kanyang katauhan dahil biologically ay iisang katauhan nga lang daw kasi sila ni Muigi at kaya ayun nga daw ang bagay na nararamdaman ngayon ni Matsuri na ang ibig sabihin nga lang din daw parang sila nga daw ng mga Shinju ay umiiral nga daw sa iisa na may mga pambihirang katayuan at may mga sariling pagkakakilanlan at kaalinsabay nga din yan dito nga na-mention sila Kawaki at Boruto na ang purpose nga daw kasi ng dalawang ito ay sila nga daw ay makain bilang Otsutsuki na hindi nga daw magbabago ang kanilang katayuan. At regarding nga din daw dyan, may isang bagay nga lang din daw na gustong ideklara itong si Jura. At ito nga daw ang bagay na gusto niyang lamunin o kainin si Uzumaki Naruto na idinagdag naman itong isang Shinju na nagngangalang Mamushi na hindi nga daw niya maintindihan na kung bakit nga daw niya nararamdaman ang bagay nito. Nasabat naman itong isang Shinju na si Hidari na marahil nga daw ito sa kagustuhan ng kanilang instinct at yun nga daw ang sa tingin niya na importante. At matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan lumipat naman ng pangyayari dito kay Ada at ang ito nga ay parang nanonood sa mga pangyayaring pinag-uusapan ng mga Shinju dahil sinasabi nga niya dito na anong klaseng mga nilalang nga daw ito na habang pinapanood niya nga ang mga yon dito nga sinasabi nga rin ng mga Shinju na bakit nga daw si Naruto ang target ni Jura hindi naman daw Otsutsuki si Naruto. Nasagot naman dito ni Jura na oo, tama naman daw ang bagay na yon dahil nag-iba na nga rin daw siya sa ibang paraan at mukhang ang mga instinct nga daw nila ang magbabago sa kanila at kaya sundin nga lang daw nila ang kanilang mga instinct, pakinggan nga lang daw nila ang sinasabi ng kanilang kalooban at sa gayong paraan malalaman na nga din daw nila kung sino ang kanilang target na kaya nga dyan dito nga sinabi ni Matsuri na sa pagsunod nga daw ng kanyang instinct nai-imagine na nga daw niya kung sino ang kanyang target at ito nga daw ay si Konohamaru Sarutobi na magandang choice nga daw ito sabi ni Jura na nararamdaman pa nga daw nito ang kanyang identity pero kalinsabay nga din ng bagay na yan dyan nga rin biglang ang sumingit ng tanong itong si Hidari na itinanong nga niya kay Jura na yung patungkol nga daw sa kanila ano or sino nga ba daw talaga sila. Nasagot naman sa kanya dito ni Jura na may punto naman daw itong tanong ni Hidari pero ayan nga daw kasi ang isang bagay na hindi na nga daw dapat nila alalahanin pa. Parang sugat nga lang daw ito sa pag-usbong na nakukuha nga daw sa personal na pag-unlad at kaya kaaksayahan nga lang daw ng oras kung iisipin pa nga rin daw ang mga bagay na to na kaya ang kinakailangan nga daw na gawin ni Hidari ay isipin ang mga importanteng bagay ang kanyang instinct na magsasabi sa kanya kung sino nga ba daw ang kanyang target. Ayun nga daw ang identity ni Hidari at matapos ngang ipakita ang mga usapan na yan bumalik naman ang eksena dito kay Ada na gamit nga ang Senrigan nito tinititigan nga nito ang isang Shinju dito na kanya pang ang sinasaysay dito na ang mga tao nga daw na naging puno na nakagat nga daw ng Claw Grimes yung mga chakra nga daw nun ang nagbigay ng buhay sa mga nilalang na to at kaya habang tinititigan nga ni Ada ang nilalang na to mula nga din dyan bigla nga itong lumingon sa kanya at ang ito nga bumangon sa kanyang kinahihigaan na mula nga din dyan naglalakad na nga ito papalapit sa kanya at nang makalapit na nga sa kanya ito ng tuluyan bigla nga rin sinabi nito na pinapanood o binabantayan nga daw niya si Ada at mula nga din dyan dito nga makikita din natin na bigla na nga lang din tinitigan nitong Shinju itong si Ada ng harapang mukhaan at mata sa mata. Mamen, kakaibang Shinju ito. Nagagawa nga rin niyang makita itong si Ada kahit saang lupalop o kahit saang lugar. At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga nagulat si Ada na nangyaring nabitawan na nga din nito ang iniinom niyang iced coffee na siyang kinagulat nga din dito ni Damon na sinabi nga nito na ayos nga lang ba daw itong si Ada na habang tinititigan naman sila dito ng mga tao na sinasabi pa nga ni Ada nakadiri nga daw. At kaya nga din dahil sa bagay na yan dito nga sa kabilang panel ipinapakita na sinasabi nga nitong ni Jura ang patungkol nga daw sa Senrigan ni Ada. Napaka-interesado nga
nga daw ng bagay na yon. Nakalinsabay naman yan dito nga binanggit na nga rin ni Hidari ang kanyang target at ito nga daw ay si Uchiha Sarada. At kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Jura na good choice o maganda nga daw ang pinili ni Hidari. At matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan lumipat naman ang panel dito sa Konoha na ito ngang sila Amado at Sumire sa loob ng office ay naglalaban ng Tetris. 1v1 yan mga sir. So dahil nga namukhang malakas ang combo dito ni Amado, namukhang gumamit nga ito ng 4 lines, kaya nga dahil din dyan dito nga napailing na nga lang si Sumire na sinabi nga nito kay Amado na 3 taon na nga daw ang nakalipas mula nga daw nang umalis si Boruto sa kanilang bayan. Pero ngayon ay nagbalik na nga daw ito. Na sinabi naman dito ni Amado na narinig pa nga daw niya na pinagtanggol pa nga daw ni Boruto ang Konoha sa pang-aambush nga daw ni Code. Nasagot naman dito ni Sumire na oo at tama nga daw yun. Kaya lang ang problema nga lang daw is patuloy pa nga rin daw na hinahabol o hinahunting si Boruto ng bayan ng Konoha. Na isinagot naman sa kanya dito ni Amado na ganoon naman daw talaga ang mangyayari dahil nga din daw kasi yon sa kanyang kagagawan. At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga naalala ni Sumire yung mga sinabi nga ni Amado sa mga nagdaan na naglagay nga daw si Amado ng data ng kanyang anak na si Akibi sa karma ni Kawaki na ang mangyayari ay kinakailangan nga lang daw ni Kawaki na maiukit ang kanyang karma sa isang bagong clone at sa gayong paraan ay magagawa na nga daw na maibalik ni Amado ang kanyang namatay na anak na babae. Na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Sumire na hindi baga na mapapahamak nga din daw si Amado kung sakaling mamatay nga daw si Boruto at sa anak nga daw nito na babae hindi baga na hinihintay nga daw ni Amado na ito nga daw ay magbalik. Na sinabi naman dito ni Amado na hinayaan nga daw niya yon na makatakas sa Kara para makipag-team up nga daw kay Kashinkoji upang magawa nga daw na matalo si Ishiki. At nang mamatay na nga daw si Ishiki inilagay nga daw ni Amado ang DNA o data ng kanyang anak sa karma ni Boruto nung mag-regenerate nga daw ang karma nito matapos maglaho. At kaya para maibalik nga daw ang kaluluwa ng kanyang anak ito na nga lang daw ang pinakaparaan ang i-resurrect nga daw ito sa pamamagitan ng karma. At yan nga daw ang dahilan kung bakit kinakailangan nga daw niya si Boruto. And speaking naman daw sa karma ni Kawaki yung katawan naman daw noon gawa nga daw sa scientific tool. Kailan at sino nga daw ang nag-modify sa katawan nito wala nga daw nakakaalam. Pero ang isang totoong bagay nga lang daw na hindi niya may iwasan paniguradong ang katawan nga daw ni Kawaki ay siya nga daw ang nag-modify. Na siyang itinanong naman dito ni Sumire na bakit daw at papaano naman daw nalaman ni Amado ang bagay na yon. Na sinagot naman sa kanya ni Amado na siya nga lang daw kasi ang nakakagawa ng bagay na yon dahil may mga sign pa nga daw na nakikita niya na siya nga ang nakagawa sa iba't ibang lugar. Instinct nga daw yon ni Amado bilang scientist na kung papaano nga daw ang isang artist ay nagiiwan ng bakas sa iniwanan niyang gawa na parehas nga lang din daw yon sa sinasabi o tinatawag na karma na nalalaman nga daw ni Amado kung siya nga daw ang gumawa nito. At yun nga daw ang nasa kamay ni Kawaki ang special karma which is nandun nga daw ang kanyang anak na si Akibi. Pero may mga kontrobersya nga daw sa pag-iisip ni Amado. Pero sa pamamagitan nga daw ng mga ebidensya sa kanilang harapan nga daw ay obvious na nga daw ang kasagutan na parang muli nga daw itong naisulat sa kanyang isipan. At yun nga lang daw ang tanging konklusyon na maaari niyang maisip. At kaya una nga daw sa lahat ang mga memorya naman daw parang mga multo na lamang na bilang isang scientist nga daw wala nga daw talagang makakatalo sa aktual na katibayan. Hindi nga daw masabi ni Amado kung sino nga ba daw talaga ang gumawa nito. Pero malinaw nga daw niya masabi na ang importanteng bagay nga daw sa kanya is yung karma para nga daw sa kanyang anak na babae. At ang isang tao nga daw na nagtataglay nga nyon ay hindi nga daw si Boruto, kundi nga daw si Kawaki. At matapos nga ipakita ang mga eksenang yan na mga detalyeng sinabi ni Amado, kalinsabay nga din yan guys, dito nga pinapakita rin na itong si Sai ay nanonood nga o pinapanood nga si Amado at pinakikinggan nga nito yung mga sinasabi niya. At kaya nga dahil din dyan dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita na inire-report nga ni Sai kay Shikamaru ang mga pag-uusap o mga detalyeng inilabas ni Amado. Nakalinsabay naman din yan dito nga nag-uusap na nga sila Sarada at Sumire na dito nga sinasaysay ni Sumire yung patungkol nga daw kay Amado na bagamat affected nga din daw ito ng omnipotence na Ada kahit ganyan pa man na-recognize nga daw ni Amado na parang nabago nga daw ang kanyang pag-iisip na parang nagkaroon pa nga daw ito ng aktual na katunayan. Na sinabi naman ni Sarada na imposible nga daw ang bagay na yon dahil miski ang sino nga daw pag nakita ang family photo ni Boruto sinasabi pa nga rin ng mga tao na si Kawaki pa nga rin daw ang anak ng ikapitong Hokage at wala nga din daw nag-aalinlangan o nagdududa doon. Na sinabi naman dito ni Sumire na kung nagtataglay ka nga daw ng matalas na pag-iisip paniguradong wala nga daw pagdududa doon. Ang bawat isa nga daw ay naniniwala sa kanilang mga memorya na kahit anong pruweba pa nga daw ang ipakita. Yun nga daw ang karaniwang nangyayari. Pero ang sinabi naman dito ni Sarada na yun naman daw ang ginawa ng kanyang ama na si Sasuke. So habang nag-uusap nga ang dalawang babaeng yan dito naman sa next panel mga pare ko ay heto na. Pinapakita nga dito si Boruto na kalinsabay nga binabanggit niya rin dito ang pangalan ng kanyang master na si Sasuke. At mula nga din dyan dito nga napansin na nga rin ni Sumire na nandito na nga si Boruto sa kanilang likuran. Na sinasabi nga nito yung patungkol kay Sasuke na itinaya pa nga daw nito ang kanyang buhay habang pinagdududahan nga daw nito ang kanyang pag-iisip para magawa nga lang din daw na mailigtas si Boruto na para nga din daw yun kay Sarada. At kaya nga dahil din dyan dito nga dali-dali nga din pumunta si Sarada kay Boruto at bigla nga niya itong niyakap. Nasa kabilang banda naman
ay dito nga outsgege itong si Sumire matapos nga din niyang makita ng harap-harapan na niyakap nga ni Sarada itong si Boruto. Aray ko! Na habang yakap-yakap nga ay sinabi nga dito ni Sarada na nahuli na nga daw ng dating itong si Boruto. Nasagot naman dito ni Boruto na patawad nga daw pero ang mahalaga ay nakauwi na nga daw siya. So ayan nga mga pare ko ang huling panel dito na pinapakita para nga dito sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 5. Kaya hanggang dyan nga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo at see you nga sa ating mga next video or sa mga upcoming o mga next recaps para nga sa mga naiwang full review dito. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.